Magandang araw sa ating lahat. And this time, ito na naman ang inyong kasitaw farmer, Scarpy Brothers. Ngayon mga kapatid, ibabahagi ko naman sa inyo ang ikalawang bahagi ng pagtatanim natin ng sitaw. So kung nakikita niyo yan sa ating likuran, ito yung tanim natin na sitaw. Ito ay may 35 days na after sowing. So mula sa pagtanim, pagsibol, 35 days na siya ngayon. So ito na yung resulta. Medyo malago na siya. At yung iba, nagdadala na ng bulaklak. Kaya ipapakita ko sa inyo sa bahaging ito yung progress ng tanim natin na sitaw. Kung naalala nyo noon sa nauna kong vlog, tayo ay nasa rooftop gardening lamang. At ngayon ay lumipat na tayo dito sa medyo malawak-lawak na taniman. Ngayon po mga kapatid, ipapasil ko po kayo sa taniman kong sitaw. So ipapakita ko naman po sa inyo yung resulta, no? So after 35 days, nagsimula na pong namulaklak yung ating tanim na sitaw. So may tatlong variety kami ditong tinanim. So mayroon kaming variety dito na hindi ko alam kung anong variety ito dahil ito ay sa dati pa naming tanim na sitaw na kulay purple ito. Ito siya, mga purple yan. So matagal yung kanyang paglaki, no? Dahil yung isa, ito yung variety ng Estee Seeds ng Fantastico. Mayroon na siyang mga bunga. Ayan, may mga bunga na siya. Hindi na rin magtatagal yan. Hindi na rin ito magtatagal at pwede na natin pitasin. So napakabilis pala niyang mamunga yung variety na ito. First time ko magtanim ng variety na ito dahil first time ko din naman magtanim ng medyo ganito ka lawak na sitaw. Ayan, ipakita ko sa inyo na ayan, malahaba na siya. So itong variety na ito ay may 15 days lang mula sa kanyang pamumulaklak ay pwede na siyang pitasin. Tapos itong isa naman, ito po yung isang uri pa rin siya ng sitaw na kulay maroon yata ang bunga nito. Ito yung mga buto lamang na pinatuyo natin. Mayroon din kasi kami ditong isang puno na lang, nabuhay siya, hindi naman siya itinatanim. Sumibol lang siya basta dun sa malapit sa bahay namin at nadatnan ko na marami siyang bunga kaya pinatuyo namin yung bunga, hindi namin ginugulay. Ito na yun, tinanim namin dito kasi lang mabagal yung kanyang paglaki. Hindi katulad dito sa isa na to, sa variety ito na mabilis po siyang namumulaklak. So 35 days na siya ngayon, may bunga na. So 45 days, pwede na tayo mag-harvest nito. Ayan. So napakarami po nilang bulaklak. So, hindi na magtatagal, makakapitas na tayo dito. Ayan. So papakita ko lang sa inyo yung mga bunga. Ayan, marami siyang bunga. So bawat dahon po nagbubunga po. Napakaganda ng variety na ito pala. Sa bawat dahon, nagbibigay po siya ng bunga. Yan po. Sa bawat pagitan ng dahon, may bunga po siya. Yung iba malalaki na. Ayan. Ang haba na po. Ayan po. So mayroon na siyang haba na more or less sa 15 inches, no? Higit isang ruler na siya. So tingnan natin kung gaano ba siya kahaba. Ayan. So yan yung naman namin dito. Yung pumaraan sa paglalagay ng balag namin dito ay single row lang siya. So isang diretsuhan lang, then tig-isang buto
Bawat isang 1.5 foot. Tig isang buto lamang ang tinatanim namin. Yan. Pagitan na yan. Saka doon yung isa. So 1.5 foot yung pagitan. At single row lang. Then gumagamit kami dito ng balag na nylon. Sa mga kasitaw farmer ko dyan, kung may iba pa kayong ideya sa paglalagay o ng balag or mga materialis, hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko, nylon ang ginagamit ko. Pero umakyat naman sila. Akala ko nga hindi sila makakaakyat kasi yung nylon medyo madulas. Madulas yung nylon pero umakyat naman sila. Kasi kadalasan sa nakikita ko, sa kakapanood ko ng channel ni BG Man, mga nakikita ko doon, gumagamit sila ng blue twine. Kaso lang yung blue twine dito sa lugar namin hindi siya available. Nylon yung available kaya nylon yung ginagamit ko rito. Yan, gumagamit ako ng nylon na 4mm sa pinakataas. Para naman, halimbawa bibigat siya, dadami yung mga baging ng sitaw natin, hindi siya lulundo. Then gumagamit din ako ng nylon din paakyat. Na may nylon to, malit lang to. Bali 0.60mm lang tong nylon na ito. Tapos yung ginawa ko sa pagitan kay sa horizontal, may horizontal ito na 4 mula doon sa itaas. Then dito sa susunod, then ito pa. Hanggang sa ibaba, 4 na horizontal ang gamit ko diyan. Then yung vertical ko na nylon 0.060mm. So sa mga kasitaw farmer diyan na may mga ideya sa pamamaraan ng pagtatanim ng sitaw, pwede nyo naman pong ibahagi. Pwede kayo mag-comment sa ibaba para may apply ko din dito sa aking taniman. Kung mayroon kayong mga iba pang ideya na hindi ko nalalaman, so bahagian lang tayo ng ideya mga kasitaw farmer. Ito first time ko magtanim ng ganito kalawak-lawak na taniman kaya wala akong masyadong ideya. Medyo magastos lang yung pagtatanim ng sitaw. Dahil yung balag pa lang, yung nylon dito sa amin ay tag 500 yung per kilo. Medyo marami-rami yung nylon na nagamit namin. Kaya sana, biyayaan tayo sa pagtatanim na ito at mababawi natin yung gastos natin. At yun, nakita ko naman na nagsimula nang magbunga yung tanim natin. Tapos yung sa mga poste na ginamit natin dito ay wala naman tayong gasto nito dahil sarili nating puno ang pinuputol. Sariling talim namin dito. Pumutol lang kami ng mga mahogani. Kaya medyo nakatipid kami sa poste. Sa balag lang talaga medyo napag-asos kami sa balag. Dahil sayang naman andito na, andyan na yung tanim. Kung hindi natin gastusan, wala rin mangyayari. Wala talagang, kung straw naman yung gagamitin namin, nasubo ko yung straw doon sa rooftop gardening ko na hindi pa tapos yung buhay ng sitaw ko, nabulok na po yung straw. Kaya naisip ko na nylon na lang yung gamitin kasi ito lang available dito sa lugar namin. Pero maganda naman siya kasi kahit paano, umakyat naman po. Akala ko hindi po makakaakyat kasi madulas po yung nylon. Pero umakyat naman sila. Ayan. Maganda naman yung kanilang pag-akyat. Tapos wala kaming balag dito sa bada itaas ko. Baga single lang talaga siya. Pag gapang niya dyan, babalik lang yung kanyang baging pababa. Din aakyat na naman siya ulit. Ganun lang yung ano namin. Then pinaka mainam talaga, training. I-train mo yung sitaw. I-train mo siyang paano umakyat. Halimbawa, tulad nito, mga ganito. So, malayo siya sa kanyang trellis. I-ano mo lang siya, guide mo lang siya. Ganyan. Dahan-dahan sa pag-ikot kasi pwede siyang mabali dahil napaka lambot ng po niya. So, ganyan. Iti-train mo siya.
Ngayon halimbawa napag-apang mo na siya ng ganyan, tuloy-tuloy na po yan. Ngayon, ang babantayan naman natin dito, yung sanga naman. Ayan, katulad nito, nasa lupa. Pagka ganyan, ito yung sinatawag na ititrain mo sila. Ayan, hahawiin mo lang siyang ganyan. Tapos, ikot-ikot mo lang siya dyan sa nylon. So, dahan-dahan lang kasi ang paggawa nito. Napakalambot pa po ng tangkay niya. Yan, halimbawa katulad nito sa mga sanga, ganun din po yung gagawin natin. I-train natin siya. So papagapangin natin siya dito. Yan. Mas napagapang na natin yan dyan, tuloy-tuloy na po yan, papanik na po yan hanggang sa itaas. Yan, ang dami ng, ayan, tulad nito mga to. Nawala na sila sa kanilang mga trellis. Ayan, ilagay lang natin sila sa ganyan. Babalik na po yan sa itaas. Para maiwasan natin ang pagtawid nila sa kabila. Once kasi tumawid ito sa kabila, tayo naman ang maharangan. Halimbawa sa pamimitas o pag-apply ng abono, pag-apply ng mga insecticide, hindi na tayo makakaraan. Kung hahayaan natin silang nakalaylay na ganyan, then maaari silang tumawid dito sa kabila. Pagka ganito, ganun na lang din ulit. Babalik mo lang siya. Wala namang problema yan kung patiwarik o pataas ang pagkabit. Kasi papanik din naman ulit yan. Yan, tulad yan. Oh. Akyat sila din, bababa ulit. Yan. Mula na po yan sila sa itaas. Then bumababa. So, gagawin lang natin yan dyan. Hahawiin lang natin. Iikot-ikot lang natin sila dito sa nylon. Ayan. So, ganyan lang. Kasi itong sitaw na ito mga ka-farmer, no? Ano din ito? Ito yung buto nung sa rooftop gardening ko. Kung naalala nyo dun sa nauna kong vlog, meron ako dong ilang puno na tinanim ko sa gulong. Ayan, bago ako umuwi dito sa lugar namin, nagpapatuyo ako ng mga ilang pirasong bunga. Ito yung hybrid din ito. Hybrid itong sitaw na ito. Kaya lang, pinagtataka ko. Ang pinitasan ko nito ay kulay maroon din yung bunga. Kulay maroon yung bunga, pero yung lumabas na bunga ngayon dito, hindi siya maroon. Kulay berde. Sabi ko hindi yata pwede siya i-replanting. Kumbaga mula sa buto, hindi yata siya pwede itanim ulit. Kasi may ibang ganun na once hybrid, kailangan bibili ka talaga ng ganun ulit na buto ngayon Yun ang pinagtaka ko dito dahil ang puno na pinagkuhanan nito, kulay maroon. Doon sa nauna kong vlog, yun po yun. Yung bunga niya. Ayun yung resulta. Hindi ko alam bakit naging verde po yung kinalabasan niya. Pero hintayin natin yung iba kung hindi pa kasi nakalabas lahat ang bunga. May mga bulaklak na, marami na rin bulaklak pero wala pa pa yung bunga. Bulaklak pa lang siya pero may ilan na may bunga na. Tulad nga po niyan. Kaso lang nga kulay verde. Ayan. So, ito lang yung ginagawa ko dito. Tuwing umaga, bago ako magpakain sa mga alaga namin dito, namamasyal ako dito sa taniman kong sitaw. Para ititrain naman sila. Ayan. Ito lang yung ginagawa namin Utol Edmond. Ititrain. So, kailangan talaga yung training sa ating mga alagang sitaw. Tanim natin na sitaw. Ayan. Para makaraan tayo ng maayos sa bawat pagitan ng tudling o sa bawat pagitan ng tanim natin. Medyo malawak-lawak naman yung pagitan kaya maluwag siya. Pero kung tatawid naman sa kabilang balag yung sitaw natin, mahirapan tayong dumaan.
ang kalimitan pala sa mga problema dito sa sitaw ko ngayon, mga sitaw farmer, itong insektong ito. Ayan oh. Ang tawag niyan. Binabalot yung kanyang ano. Ayan oh. Nababalot yung kanyang tangkay. Hindi ko alam anong klase insekto yan. Kuhanin natin ah. Yan oh. Ay, lumiwanag mga kapatid. Yan oh. Ang lalaki pala man ng tiyan nila. Binabalot yung tangkay. Ayan oh. Napunong-puno talaga. Pero ilan lang naman. Hindi naman lahat. Ayan mga kasitaw farmer, kung may ideya kayo kung anong insekto yan, medyo malabo kasi. Kung may alam kayo sa mga mga pag-insecticide, baka naman pwede nyo pong ibahagi sa akin. Para naman masolusyonan yung problema ko dito. Yan, tulad yan oh. Yung iba niyang kasama, tataas na. Gumapang na, pero siya, ayan, napunggok. Hindi po siya lumaki. Gawa po sa mga insektong yan. Yan oh. Ayan mga kapatid oh, yan po yung insekto na yan. Yan po, nakikita nyo yan. Kaya hindi po siya lumaki dahil sa mga insekto na yan. Yung ibang kasama niya, ang lalago na. Ayan, nakaakyat na sa itaas, nakapanik na sa itaas, pero siya, andyan pa lang siya, yan pa lang. Napunggok. Dahil sa insekto na yan. Pero wala, yun lang naman yung nakikita ko ditong problema sa tanim ko, mga kasitaw farmer. Medyo mataba naman siya. Wala namang ibang mga insektong na-miste dito sa taniman ko. Yan, isa pa. Itong dahon na ito, mga kasitaw farmer, di ko alam kung anong gamot niyan. Baka may ideya po kayo kung anong abono na pwedeng gamitin. Pero pagdating naman po dito sa itaas, yung dahon niya, nagbago na. Medyo gumanda na. Baka siguro kulang lang sa abono. Yung gamit pala naming abono, mga kasitaw farmer, triple 14 lang. Yun, kung may iba pa kayong ideya na magandang abono, baka pwede nyo rin pong ibahagi. Dahil ako'y nagsisimula pa lamang sa larangan ng pagtatanim ng sitaw. Dahil dati naman po, sa nauna kong nabanggit, sa nauna kong vlog, sa part 1 nito, once nagtatanim kami ng sitaw dati, kasabay po ng pagtatanim po ng mais. Kaya yung pinakabalag niya, yung mais po. Sa pag-harvest ng mais, may iwan yung kanyang puno, yung katawan ng mais. Diyan lang po siya gagapang. Kaya lang po, hindi nga siya nakapagbigay ng mais na bunga. Gawa nang wala po siyang mais na balag at hindi po kami nagbibigay noon ng abono. So ngayon, ginagawa ko, hindi ko na po siya hinaluan ng ano pang tanim. So sitaw-sitaw lang talaga. Yan, medyo malago na talaga yung tanim namin, no? 35 days mula sa pagsibol. Nakita ko na yung resulta. So, nakita ko na yung pinagpagura namin ni Brother Edmond. So yun, isa pa ito. Bumili ako ng lubid. Bumili ako ng lubid. Dahil kinapos kami sa nylon. Medyo nakamura-mura ako ng konti dito sa lubid na ito. Pero may kamahalan pa rin dahil ang 200 meters nito parang 375. 200 meters. So nakabili ako ng 4. So dito talaga sa nylon, medyo dito ako napasubo. Dahil wala talagang ibang pwedeng gamitin. Meron naman kaming mga tanim na kawayan.
problema, yung pagkuha naman, tsaka matagal na trabaho pag maggamit tayo ng kawayan na balag. Ayan o. Matawid sila dito sa kabila. So, dito naman sa kabila, meron kaming variety na isa, yung makisig. Medyo maganda din naman yung kanyang progress niya. Malago, kaso lang hindi pa nga namulaklak. Nagpapalago pa lang siya. Magapang pa lang siya. Ayan. Ito si makisig. Ayan. Si Brother Edmond dito, dinadamuhan niya yung tanim natin. So ayan, yung damo na yan pinapakain na rin namin sa baka namin. Hindi kami gumagamit dito ng pamatay damo, dahil yung damo dito ginagamit namin para pakain sa alaga naming baka at kalabaw. Hindi kami gumagamit ng mga herbicide pamatay ng mga damo. So yun mga kapatid, hanggang dito na lang muna sa pangalawang bahagi ng pagtatanim namin ng sitaw. At maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat muli sa inyong panonood. And God bless you all.